Okay, pag-usapan natin paano mag-trade dito sa Coinbase. So medyo it's American company to, tapos industry niya cryptocurrency. Tapos founded siya in San Francisco. Ito kasi naman physical office. So work from home sila, and then 3,000 employees. Tapos yung net income nila ay millions of pesos, assets 207 billion 628 million. So naniniwala sila sa work from home. Yan. Tapos mga billion dollars yung pinag-uusapan natin. Medyo maganda yung ano niya, ito yung interface niya. So bakit mo kailangan matutunan mag-trade dito? Number one, medyo may mga konti siyang features na wala doon sa CoinsPH. So gagawa ka lang ng account naman dito, tapos upload mo lang yung ano mo, yung mga ID, and then proof of billing. Tapos yun na, pwede ka na mag-trade like wala pang 2 oras na meron ka na account. Ngayon, kung paano mo siya i-finance, pwede kang mag-add ng payment method, pwede kang wire transfer sa kanila. Or, mas maganda, ang ginagawa ko kasi, pwede to. Kasi kung nagte-trade ka naman, let's say nagte-trade ka na dito sa CoinsPH, pwede kang mag-receive ng crypto. So, halimbawa, ito pa, receive crypto, let's say gusto ko ng USDT. So, yun lang, sasabihin niya, ano ba ito USDT, meron kang ganito, tapos meron yan address, copy mo lang yung address na yan. Tapos, kung nagte-trade ka na, for example, dito sa coins, hanapin mo lang yung view ano mo, USDT mo, portfolio, for example, prices. Hindi, portfolio. USDT, for example. Yan. Tapos, right-click mo lang to. And then, pwede mo i-send yung USDT mo. Send USDT. Tapos, let's say, yung ano lang is, kailangan alam mo lang na yung USDT kasi sa Ethereum yan nagtitrade. So, yan. Tapos, ipapaste mo lang dito yung kung ilan yung gusto mo ipadala, tapos yung USDT address. Let's say max. Tapos, yung USDT address, paste mo lang dyan. Tapos, next mo na. And, yan, make sure na yung network nagtatransmit ka sa the same network. So that's yung views ng ano ng yung blockchain mo eh. So kung sa Ethereum network ka pinapasend dun ka sa Ethereum network mag-send ng USDT. Yan. So kita mo naman dito yon, yan. These others can only receive USDT on Ethereum network. Tapos 2 minutes. Pagka na-receive mo na yung pera, tanungin sa'yo kung kanino yung galing, saan bansa yung galing. So, sabihin mo lang galing sa Pilipinas, and then galing dito sa ganitong user. Para, parang ano lang yan, money laundering something. Meron silang traceability kung kanino galing yung pera. Tapos yun, may panapan mo na yung ano mo, yung Coinbase mo. Ang maganda lang dito sa Coinbase, medyo medyo marami siyang feature. Like, pwede ko kasing gusto ko makita yung preference kung gusto mo makita mag-trade in dollars. So, pwede ako mag-trade in dollars. Pero kung walang ganito dun sa CoinsPH, so pwede ko mag-trade on whatever currency I want. Diba? So, parang hindi na ako mahirapan. Pero gusto ko talaga to for the purpose na gusto mag-trade in terms of US dollars. Ang ano lang dito, downside, kasi pag nag-send ka ng pera from CoinsPH, pupunta doon sa Coinbase, meron siyang charge na 500 pesos. So kung ipapadala mo $10, usually matitira na lang doon 2. So
dapat pag nag-remit ka, malalaki na yung remittance mo kasi 500 yung remittance fee. Almost ganun kung USDT yung papadala mo. So kung mga $1,000 na yung trade mo, di syempre dito nagte-trade ka na ng malakihan trading na yung pag-uusapan natin. Tapos medyo hindi mo siya ma-withdraw agad kasi ma-withdraw mo naman siya right away kaso yun may pera, may involved na remittance fee. Okay? Tapos so kung kailangan mo yung pera, huwag mo na ilagay dito. So mag-ipon ka muna ng kasi mga dalawang sweldo yung send mo, isang bulk send na lang. Tapos dollars na siya. Ano pa ba? May mga picture dito na gusto ko. About yung staking. Usapan natin yung staking na yan. So, ito earn. Halimbawa, yung Cosmos, Atom, Cosmos yan eh. Pwede mo siyang bilhin, tapos pwede mo siyang stake. Pag in-stake mo siya, ibig sabihin hindi mo siya iti-trade. And then, kagaya niya, naka-trade yan. Meron siyang annual APY or annual interest dyan na 14%. Tapos, you get paid every 7 days. And then, 21 days yata yung lockout niyan pag inano mo siya, pag in-stake mo siya. So, yan. So, pwede mo siyang unstake, wait time 25 days. Earning frequency 7 days. So, every 7 days, kumikita yan ng compounded interest na 14%. Okay, so, ibig sabihin, hindi mo iti-trade yung Atom, yung coins na yan, di ba? Pero kung 14% lang yung interest mo, parang talo ka doon, di ba? Oo. Pero kasi, yan ay kung US dollars yung i-stake mo, tapos mag-i-interest siya ng 10%, for example, 14%, medyo lugi ka pa rin doon kahit na kung US dollars yun. Ang problema lang, ang maganda lang kasi dito, hindi dollars yung ini-stake mo. So, ang ini-stake mo ay Bitcoin or yung ay cryptocurrency or yung Atom. Ang maganda lang, let's say, pag in-stake mo siya, meron ka ng 14% na annual interest. Tapos, let's say ito si Atom, pag tiningnan mo yung ano nito, graph, paano ba ito? Medyo high-tech yung hindi ko pa alam gamitin eh. Pagpunta ka dito sa Explore, tapos tingnan mo si Atom. Remember, meron na akong ano dito agad. Meron na akong agad 14% interest. Kaso, ang mas maganda pa kasi meron ka ng 14% interest. Let's say, dito ako binili yan. Punta tayo sa 1 year, di ba? Ayun. So, pangit, no? Yan. So, halimbawa lang, dito tayo, nag-stake. Ito na lang, dito tayo. For example, dito muna tayo. So, nag-stake ako dito, di ba? Ito, habang naka-stake yan, kung ano yung interest dito, kung ano yung principal ko, ayun lang yung mag-i-interest. Pero kung umakyat yung coins, alam mo, umakyat siya dito ng 31%, tapos yung stake ko, yung $35 na yan, ayun yung mag-earn ng interest. Diba, for example, binili ko siya dito ng 0.394 lang, assuming dollars, diba? Tapos umakyat siya dito ng 26. So, ito ngayon yung interest ko. Dito mag-base sa kung ano yung value niya. Hindi doon sa kung kailan ko siya dineposit. Okay, so meron ka ng gain doon sa staking. Meron ka pang gain sa capital gain. Sabihin, pag umakyat yung pwede may ibenta, di ba? Yan, stake mo, benta mo. Pero yung
kung umakyat yung ano mo, ayan din yung ano mo, ayan din yung stake gain mo. Parang dividend din siya in a way. Pero hindi, ito kasi, pag nag-stake ka every 7 days, you get paid 14%, 14% compounded na yun. So, 14% divided by 12, di 1 point something. Tapos may 1 point something interest ka every 7 days. Makukuha mo yun every 7 days. So, babayaran ka every 7 days. Kapag nag-stake ka, ano pa bang maganda dito sa Coinbase? Syempre pagka gusto ko ng flexibility, halimbawa, well, number one, gusto ko kasi mag-trade in terms of dollars para dollars yung kinikita ko habang nandito ka sa Pilipinas. Nagtitrade ka lang, pero yung titrade mo dollars na, so kumikita ka ng dollars, di ba? Dollars din yung namawala. On the downside, di ba? Tapos may remittance fee ka. So, pag magdi-deposit ka, make sure na malaki na yung di-deposit mo, mga siguro 1,000 US, ganyan. And then, yeah, iti-trade mo and then we trade in terms of dollars. So, may ganun siyang option. Yan, kung kailangan nyo pala ng sign up, gusto niya ng referral, ito, meron akong referral dito. Share ko na lang yan dyan sa baba para makapag-sign up kayo. Para meron akong interest doon sa trading fees na 15%. Diba? Ang laki. So, pwede din natin pagkakitaan yan. So, medyo okay naman to Coinbase. Legal naman siya. Feeling ko lang. Hindi ko pa natatry masyado. Pero maganda yung platform. Hindi nawawala yung pera mo. Kagaya ng mga ibang forex dyan na sign up ka, yung pera mo mawawala in a matter of weeks. Dito hindi. Medyo nakakaano lang kasi alam mo, nung una nag-trade ako $10 ang natira to kasi 500 pala yung yung transmittal fee or yung remittance. So, nilakihan ko, ginawa kong $20, ang natira 10 kasi 500 pa din yung Pero yun, so kung mas malaki, kung 1,000 siguro, 500 lang din yung kukunin niya. Medyo mahirap lang kasi meron kang remittance fee. So kung magti-trade ka dito, medyo seryoso ng trading to, tapos medyo malaki ang pera, and then ideally magti-trade ka na ng dollars kasi kaya mo nga gagawin yan dahil gusto mong kumita ng dollars habang ikaw ay nasa Pilipinas. Okay, so kasi kung doon, pwede mo naman din gawin yan sa CoinsPH, mag-trade ka ng USDT at saka USDT lang yung pwede dito kasi USDT and USDC pwede. So, at saka US dollar. So, and then pwede yung view mo, gusto ko makita yung pera ko in terms of dollars. So, hindi ko na kailangan mag-convert sa peso to dollar and things like that. So, I just want to trade in terms of dollars or in terms of pounds. So, mas madali kong magagawa dito sa Coinbase. Ano pa, may iba-iba din yung kanyang mga asset na nakalagay. Gandahan ito. Mas mabilis yung trading platform niya. Pag click mo, yun na talaga, 1 second. Trade. So, walang lag, walang delay. Sobrang bilis niya, and then medyo sobrang high-tech niya. Tapos yun, kung ipapan mo nga sa, you can just, dito mo gamitin mo tong receive crypto. And then, pili ka lang kung anong crypto yung gusto ma-receive. Yan. Kung nagtitrade ka na doon sa CoinsPH. Okay, yan. So, sasabihin naman yan kung anong, for example, gusto ko maka-receive ng ideally USDT yung trade mo. Or Bitcoin. Pwede ka rin dito. So, yan. Receive crypto. Understand. Yan. So, Bitcoin network ka mag-send na BTC o sa Ethereum kasi mawawala yung pera mo. Okay, so very careful lang pag nag-send receive ka na. So, usually sa isa ka na lang mag-send ng coins para hindi ka na malito.
So maganda rin to kung halimbawa gusto mo ilipat yung ibang ano mo, coins mo, lipat mo dito yung ibang crypto mo, ayaw mo na maglipat-lipat, so transmit assist mo na yung crypto. Okay lang din yun. So, medyo okay siya, maganda yung tapos kung syempre, ba, kumita na yung dollars mo, di pwede mo na din siyang ibalik dito sa CoinsPH. Dito ka naman, pwede ka naman din mag-deposit o mag-receive ng pera din. Okay, ito naman yung ibibigay mo sa kanya kung gusto mo mag-receive from Coinbase to Coins. Yan, medyo maganda siyang platform, medyo okay siya, na-appreciate ko siya. Ano pa ba? Nakakaano sa umpisa, nakakangarang. Medyo hindi ko kabisado pa mag-trade. Tapos may mga iba pang picture siya dito na futures at saka ano ba yun? Yan, medyo hindi ko pa kabisado yung ibang futures at saka perps. So, yung spot, ito yung normal na crypto trading. Pero usually USDC yan and then USDT. Pero pwede mo naman siyang bayaran ng US dollars. Then yan, yun lang. Yun lang, advice ko kung mag-send ka ng pera, dapat malaki na para hindi ka mamulubi sa remittance fee. Yan, tapos okay siya kasi gusto talaga mag-trade in terms of US dollars. Tapos yun, sobrang bilis nung kanilang spot trading. Yan, pag clinic mo yan, ayun agad yung price. Di ba? Sobrang bilis. Tapos max. Tapos by Shibo, ganun lang yun. Kung bibili ka. Ganun kabilis siya, parang wala lang. maganda yung platform. Na-appreciate ko. Thank you for watching. Kung gusto niyo pala, gamitin nyo na lang yung referral ko para mag-sign up dito para meron naman tayong additional na kita. Thank you.